Hi, good morning mga kabigas. Sunday po today. Medyo pagod na tayo ng buong linggo sa trabaho tsaka dun sa ating mga ginagawa. So ngayon, gagawin natin, 5 AM na, ang gagawin natin, mag-rides tayo. So eto, nag-uusap-usap kami. Kasama ko si Chairman Onyo ng Retro Riders Baliwag. Yun. Chairman, good morning. Good morning, boy. Saan ba tayo pupunta? Sa walang kawalan. Dapat kasi Sambales ang kayo, Dinggalan ang pupunta naman. Dito kami sa Baliwag ngayon, 5 AM. Parang maiba naman daw. May pupuntahan daw kami sa Sambales na sa ano, yung bago, samba? New Zealand. Lake. Yun, lake. Ayun. Mamaya, kakain muna kami bago mag-take off para may konting lakas at medyo malayo-layo ang biyahe. Ano mong tagbuhay? Ano mo naman ako? Yun, karga-karga muna pag may time. Papalander, good morning. German, baka mabaril ka nan, oh? Ay, good morning. First stop over kami dito sa Dilopian, Bataan. Papaon nyo! Yan. Ito na po kami sa Dilopian. Ano gagawin natin? Kanina ang usapan di magkano kami, Dinggalan. Pero nauwi sa Sambales. Dahil may bago daw kasing pupuntahan. Apalander, good morning. Good morning. Oh, saan tayo pumunta? Sambales, New Zealand tayo ngayon. New Zealand? Wala naman tayong visa. Meron yan, one day ride lang to. Bali ka, New Zealand. Oh, New Zealand. Masarap mag-ride pagka hindi mo alam yung dadaan. Oo. Bago kaming pupuntahang pasyalan dito sa bandang San Marcelino, Sambales. New Zealand daw si Papa Lander kasi nakakaalam. Hindi ako mahilig gumala. Puro galang, puro rice mill, bukid na lang. Sige, mamaya uli. Update nyo kayo. Magandang tanghali mga kabigas. Nakarating na rin tayo dito sa sinatawag nilang New Zealand ng Sambales. Tunay nga napakaganda mga kabigas. Kaya pakita ko sa inyo. Ito si Chairman Onyo. Yan, si Papa Lander. Natagdahan kami natuloy. Ang ganda po ng lake mga kabigas. Sulit ang punta dito mga kabigas. Yan. Ito yung sinasabi natin na paminsan-minsan mag-relax naman tayo. Yan. Hindi lang talaga kaya-aya yung kalsada kasi wala naman talagang kalsada. puro lahar po ang dinaanan natin at sapa. Oo, halos papunta na to sa Mount Pinatubo ang ganda po ng lake Ayan. Ayun. Si Kuya, kumamangka. Yun, kung napapansin nyo mga kabigas doon sa ating videos, nakita nyo karamihan sa mga nandito sa likod is puro pang camping na. Pwede pong mag-overnight dito. Alam ko 100 lang po ang bayad sa overnight. Tapos sa umaga yung date na ganito, kaming mga motor, 25 pesos po yung sinisingil sa amin kada isang motor. Tapos nagbayad din kami sa tour guide namin kay Kuya Christian ng 200 pesos kada isang motor din. Bakit kailangan ng tour guide? Napakahirap din po kasi pumunta rito pag walang tour guide. Lalo pag first time mo. Kailangan mo talaga na kumuha ng tour guide. Ayan, yun. So, nakita natin sa likod, ang daming mga pine trees. Kung tawagan yan, di ba? Parang nasa New Zealand nga talaga yung ating setup dito. So, magandang pumunta dito. Kaya, kung ako sa inyo, try nyo rin puntahan itong lugar na to.
Maganda. Yan. Tour ko kayo sa ibang ano. Ay si Kuya. Ay Kuya, good morning. Ay good afternoon na pala. Oh. Kuya, itong lugar na to, Kuya, yung mga pine tree dito, ano to, tanim na lang to, ano? Bali, ano dyan sir dati kasi, parang tinanim namin dati to na parang bakod lang doon sa mga alaga na baka sa kalabaw. Kasama nagtanim dito. Ilang years na itong mga puno na to, yung mga pine tree to, di ba? Mga nasa 15. 15 years na. Ang bilis na palang tumaas ang mga pine tree, no? Oo, basta lagi dyan ang kabilan. Ano pangalan mo, Kuya? Julius. Kuya Julius. Okay, Julius. So, nung natanim itong mga pine tree, tapos ano to, para sa mga baka lang, alagang baka nung may-ari nung lupa. Oo, bali parang bakod lang siya. Mm-mm. Kaya ako napapansin yun. Sa diretso siya kasi Oo nga eh. napakulan lang yan. Bakod lang nila para hindi sila makapunta sa kabilang area. Paano naman naging ganito to, isang tourist attraction dito, yung pinupuntahan to? Paano natuklasan to? Bali nung malalaki na itong mga pine tree, malilim na. Saka sila nag-post ng ano. Sila na rin ang nag-post. Oo, kasi maganda na yung area, tapos yung mga damo magaganda na rin. Talagang medyo ano lang talaga, yung daanan lang talaga, medyo, kaya kailangan masasakay mo rito talaga yung mga parang 4x4, ano? Oo. Dahil tumatawid pa tayo, pitong sapa yata, tinawid namin kanina eh. No? Pero sulit naman. Bali Kuya, kunyari gusto nilang mag-overnight dito, pwede naman ano, basta may, wala nga lang kuryente. Wala ang kuryente. Pero CR, CR meron. libre pa. Libre Oo, may tubig naman ang CR, kaya walang problema. Kung siya maligo kayo sa lake. Yun. So kaya magkano bayad doon halimbawa, di ba? Yung day tour dito, yung pagpunta mo dito, magkano yung bayad sa tao? Entrance fees, 25. Pagka mag-overnight tayo, Mag-overnight package deal sa isang sasakyan is 600. Overnight na yun. 600 pesos sa isang sasakyan yun. Ilang kayo sa Kahit ilang sasakyan? kayo sa loob ng sasakyan, basta overnight eh. Tahimik naman dito, no? Wala namang ibang, walang magulo, walang ano. Wala. Bali, may mga nakadeploy dyan na mga sundalo, pulis. Meron detachment dito ang ano. Andyan yung detachment natin sa taas. Tapos may naka-perimeter sa itong area na. Kaya siguradong ligtas tayo kahit yung may mga bisita tayo mga foreigners, pwede natin dalhin dito. Kasi yung perimeter natin may mga naka-deploy dyan. Hindi pwede pumasok ang iba. Ganoon yun. Kaya safe pala dito, no? Kaya ako napapansin ko nga dito kanina, halos yung mga ano, medyo mga may kaya sa buhay yung mga napupunta, no? Oo, karamihan. Mag-English pa yung mga bata kanina eh. Ilong namin dito minsan. Ganun ba? Sanayan na lang. Sanayan na lang. Di sila mag-adapt. Pilipino tayo eh. Kuya Julius, thank you Okay. Yun. Ito si Kuya Rodel. Kuya Rodel, good morning. Yan si Kuya Rodel. Si Kuya Rodel ay isang katutubang Aita. Yan, proud tayo. Yan, proud si Kuya Rodel sa kanyang heritage. Pero may tinda si Kuya Rodel dito sa Anong lugar to, Kuya? Anong lugar to? Camping site na to? Tawag din sa camping site na to? Mapa Nuepe Lake, New Zealand camping site. Okay. Ito yung mga tinda ni Kuya. Mga sariling gawa mo to, Kuya? Yun, gumagawa nila. Ano ba yung mga tinda mo na yan? Bamboo speaker, alkansa, Oh, pumaro, pakita mo na. shotglass. Yun, may shot glass. Pakita mo na natin itong Ito yung kanyang alkansya. Yan, kawayan. Handicraft nila Kuya, sariling gawa nila yan. Ayan. Magkano yung ganito Kuya? 200 tong alkansya ni Kuya. Yan, ito naman ay araw. Nakakapatay ba to? Baka mamaya no? Laruan lang, wala yung tulis yung dulo. Okay. Magkano yung ganito Kuya? 500 daw yan ha. Yan. Tapos meron si Kuyang bamboo speaker. Ang gamit nito, ipapasok mo dito sa loob yung cellphone mo para yung sounds lumakas. Yan, may bamboo speaker yan. 200 lang din daw to. Yan. Tapos meron tayong shot glass. Ayan, to. Mug. Oo, ito yung mug to. Pwede yung paglagay ng kape. Pagkano yung ganito Kuya? 200. Yan, puro 200 lang. Yan. Ito yung shot glass. Okay. Tatlo 200. Tapos yung bird sound. Yan, yung pagpituhan mo, parang ibon. Tapos may maliit din tayo. Yung maliit magkano? Flute. 100. Yan. Tap. Di pa rin, pang sigarilyo, para hindi masunog ang labi.
Ganon? Ito, yan. Magkano yung ganito? 150 lang. 150. Oh. Tapos, may ashtray din si kuya. May tumbler din. Okay, may tumbler. Yun. Para hindi nakakaya, bibili natin si kuya ng isang, yung pang kitchen lang, yung pito. Ito pang susi. Oo. Pito mo, panglagay mo sa susi. Design sa pag. Ito, design sa bago yan, oh. Para may ano. Tumutunog talaga siya. Sample na natin, ha. Pukon tayo, kuya, ha. Ayan. Oo. Ako muna. Para tulong tayo, kuya. Ano? More practice. Bayaran si kuya. Ayan. Ito, yan. Bibili si Papa Lander. Yun. Papa Lander, ano bibilin mo? Ibon, di ako makahuli ibon eh. Bibili ko na lang ang tunog. Sige nga. Bukan natin. Subukan mo. Tulong na rin natin to sa kanila kasi hirap din silang makabawi sa buhay. Oo. Hindi kami nakakababa sa palengke. Ganon? Ay, malayo kasi, no? Malayo ng palengke, kuya, no? Malayo, palengke, maglugan. Tapos yung... Malayo tayo ka na. Kung yung motor, sa gas, ano? Oo. Magkano inuubos ng gasolina magmula dito pagka yung tricycle yung daladala nyo, di ba? 2 litro, maigit. De ano yun? De 120, sa 60 na lang, ha? Balikan na. Balikan, 2 litro, 120 rin. Biro mo, pambili mo na ng bigas yun. No? Kaya mo kuya, sa susunod, pagka bike dito, bakit kita? Kadala tayo ng bigas. Bigay natin doon sa ibang mga kasama natin. Oo, oo. Oo. Hindi kasi kuya, ang vlog natin is tungkol sa mga bigas, sa rice mill. Yan ang content natin. Hindi tayo motovlogger. Ano tayo? Content creator tayo sa mga bigas. Salamat. Mga rice mill. Erdel, thank you ha. Salamat. Sana makabenta ka marami ha. Thank you, thank you. Yun, dito sa Mapanapue Lake ay merong mga souvenirs. Yan, merong pandikit sa rep natin, generator. Yan, meron pang malit to. Lola. Yan. Gumagano yung upuan. Pag umaano yung kotse niya, Meron din tayong mga tindahan kung gusto nyo talagang bumili. Meron tayong mga mabibilan dito. Yan, may mga butin gas pa. Oh. Yan, kumpleto sila. Ito si ate, oh. Nagtitinda siya ng halo-halo. Te, pangalan mo, te? Maribel po. Oh, si ate Maribel, oh. Hindi ka naman, te Maribel, yan. Unang tanong. Unang tanong. Unang tanong, ate. Mara- Magkano kilo ng bigas dito? Ayun po, hindi ko alam. Te, marami pa nagpupunta rito. Maraming. Lalo pagka Sunday. Oo. Karaniwan. Ng bigas dito sa Sambales. Kumusta na yung vlog ko? Mataas, sabi sa'yo. Sa akin, magkano? 32 pesos. So mga kabigas, ito ang maganda dito sa lugar na to. Sobrang tahimik. As in, sobrang tahimik at malamig pa. Sigurado marirelax ang isipan mo. So lahat ng stress mo from the office, from the work, dito mawawala yan. Kaya punta na kayo dito. Sabi ko siya, ginagarating sa inyo. Sulit ang punta nyo dito kung gusto nyo marelax ang isipan nyo. Yun. Super relaxing talaga dito. Kaya lang dito sa Mapanapue Lake, kailangan dito bago ka pumunta, may baong ka na. Chairman na, no? Campsite. So, kailangan Wala ka pagkain. pagkain, duyan, tent, yan. Tubig. Tubig, yan, importante. Ito ka ng presyo. Oo, ito kasi ang presyo. Kano Redors? 120. Alak agad talaga. Oo. Oo naman, para alam nila. Siyempre, di ba may iwasan sa mga, natin, sa mga kasama natin na uminom, di ba? 120 po yung Redors, 500 ml. Ayan. Yung kid, 110. Yung tubig, magkano yan? 25. 25 pesos. Ang isang piraso ng Marlboro dito is 12 pesos. Medyo mataas. So kung gusto niyo pumunta dito, sulit naman, baon na kayo, dala kayo ng pagkain. Oo. Kahit alak, magdala. Pwede rin kayo dito kayo magluto. Yung iba nga dito, may mga sasakyan, may mga daladalang tent. Ayan po, ayan. Ayan. Oo, ayan. So yan yung importante, yung basura natin. Trash bag, dala sila. Yan, tama. Kasi sayang tong lugar na to kung kaya. May nakita ba kayong kalat? Wala.
kumain ng halo-halo. Maganda rito ako sa maganda, kaya dapat talaga ano yung lugar na to. Actually, parang sabi ng mga locals ito, dinidevelop na itong lugar na to. No? Ginagawa lang kasi yung kalsada sa labas, kaya yung tulay. Kaya mahirap pumunta.